Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for showbiz update. Nandito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda po ninyo kachismosang Kim Pao, wala na pong iba, ang lokanet na si Gandara, upang maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And para nga po sa gabing ito, ang ating tatalakayin at pag-uusapan ay may kinalaman dito po sa ebidensya na lumabas na maaari po nating gamitin para ipakita ang katotohanan. And syempre, itong suporta ni JP sa Kim Pao. Pero bago po ang lahat ng yan, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo ng ating subscribe button at notification bell na nariyan sa baba. Upang kayo ay mag-i-updated at ma-notify tuwing may bago po tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Lalo na kung kayo po ay araw-araw naghahanap ng mga balita hinggil kina Kim and Paolo, mga ganaps, events, gusto nyo mag-updated sa kanilang mga ayudas. Ayan, sapagkat basta mga kinalaman kina Kim and Paolo, sagot na natin yan. Anyway, narito naman yung mga nais natin pong i-shoutout at pasalamatan ngayong gabing ito. Ayan, yung magbasa ko na ilang mga komento mula sa ating masusugid at taga-subaybay. So, shoutout po kay Sir Edward Di Haide. Ayan, shout out po sa inyo. Magandang gabi. Ayan po dito sa kanyang comment, dapat lang sampahan yan ng kaso para tumigil na. Kasi ganyan din ang gagawin sa ibang mga artista. Basta't mabigyan ng pagkakataon po ang mga yan. Kaya, ayun, sa mga naglalabas, humanda na. Dahil hindi na po mapagbibigyan marahil dahil sa post nga ni Miss Carl, mukhang seryoso sila. Ika nga naman nila, napagbigyan na, yung mga kumukuha ng mga stolen shot during the, taping, kahit nasa eksena pa, hindi naman pahinga, kinukunan pa rin. Wala naman tayo nabalitaan na umaksyon sila. Parang hinayaan na. Pero eto, na mismong in-upload na sa Prime Video, 'di ba? Sana wag na po nilang ipirata. Tama ba ako? Pirate, nakawin for the content. Kasi ang hirap din ng kanilang pinagdaanan para mabuto. Syempre may gastos, syempre puhunan, oras, 'di ba? Tapos ganun lang din yung kanilang ganun lang nila nanakawin yung video. Hindi naman siya pinalabas sa Free TV. Nasa Prime Video siya, 'di ba? Kaya laban po tayo ng patas. Samantala, update naman tayo dito kay JP. Grabe naman nga si Bunso. Talagang suportado niya itong The Alibay ni Ate Kimi niya, And Nax Paolo, dagdag pogi points sa pamilya. Mukhang kuhang-kuha ni Paolo ang boto ng pamilya Chu. Charat. Pero hindi, nakakatuwa na grabing proud ni John Paul, syempre sa atin niya. At kita mo yung pag-support niya dito and proud sa The Alibay, Syempre, masarap yan sa ating mata na makita na todo support po si JP. So, eto yung kanyang binahagi na talagang ikinatuwa ng mga files na supportado pa, parang pasadong-pasado talaga sa kanila si Paolo. Huy, hindi, nasa The Alibay tayo. Anyway, ayan, sa mga hindi pa nakakapag-subscribe na po sa Prime Video, subukan niyo po ulit, lalo na taglapag po ulit ng another episode ng The Alibay. Sa may tala, sabi naman dito ni Lolita Sebok, magandang gabi, shout out. Gandang gabi, Gandara. Ikaw lang inaabangan ko lagi dahil sa'yo lang ako naniniwala. Ay, naku naman, madam. Walang anuman. Ano ko ba, chat? Naniniwala dahil alam ko makakimpaw ka din. Lahat ng sinasabi mo ay siya ko lang pinaniniwala. Naku, madam, minsan chismis lang rin, kasi naman tayo kapag tenga,
minsan naman talaga nabobokya tayo sa api. So, for the show ko lang po tayo sa Kim Pao na to feed the deluluness. But, ganun naman talaga. Lalo na kapag nawawala ang Kim Pao. Syempre, for the show ko tayo. Tapos, meron naman tayong kahit pa paano ay nakikita na ayuda. Uy, anyway, ayan, sa pagpapatuloy. Dami kong nababasa na kasyo malamig na daw si Paolo kay Kim. Naku, naniwala naman kay Chen. Sadyang ganyan naman si Paolo sa pag marami ng tao, biglang natatameme, bigla na lang nakayuko. Maigi nga po, hindi naka-face mask eh. Alam niyo naman si Paolo, laging tinatago yung kanyang mukha. Biruin mo ha, naka-hoodie na, naka-sombrero pa, di ba? Dalwa-dalwa. Tapos naka-face mask pa yan. Ay nako, anyway, pabiro lang po yun na buti nga hindi naka-face mask sa media ko. Anyway, eto nga, sabi dito, malamig na daw si Paolo kay Kim. Nagdamdam ako dahil hindi naman ganun si Paolo. Alam kong mahal na mahal ni Paolo si Kim. Kaya hindi ko pinapanood at sa'yo na lang ako nakikinig dahil lahat ng sinasabi mo ay siya ko na lang pinaniniwalaan. Hindi ako papayag na maitambal ang Kim Pao sa kahit sino dahil Kim Pao lang may karapatan. Noong pumunta si Jericho sa Showtime ay nagkamustahan sina Kim at Jericho dahil magkalapit lang ang bahay nila. Kaya magkaibigan din sila. Aba, agad ang selos ang tiyanin kay Kim at inagaw daw ni Kim si Jericho sa kanya. Ay, talagang dapat lang nakausapin ni Kim si Jericho dahil host si Kim. Bastos naman na hindi niya kakausapin si Jericho. Kaya naman, nagpunta si Jericho sa Showtime ay para mag-promote ng movie nila ni Cariel na isa ding host sa Showtime. Sobrang selosa pala ng Janine na yan. Naku, madam, saan nyo naman napulot yung chika na yan? Ako kasi hindi ko na sinasaklawan. As long as hindi naman inaaway si Kim sa social media. I mean, di naman niya sinusugod si Kim at sinisira ang peace of mind dito. Anyway, bala sila dyan. Ito na nga, akala mo ay aagawin ni Kim si Jericho, ay meron na si Kim na Paolo, na sobrang mahal na mahal si Kim, na kung maaari ay lagi na lang silang dalawa ang magkasama. Tapos may nabasa, ay baka nabasa nyo lang di pala yung tungkol doon, na napaka-immature naman kung totoo yung chismis na sinasabi ninyo, kasi nga alam naman niya na who si Kim doon, di ba? Anyway, yun, ma-advise ko lang sa inyo, hindi lahat ng nababasa niyo at nakikita, napapanood is true, lalo na sa social media. Anyway, ayun na nga. Nabasa din ako na sabi ni Tita Cory Vidanes na dapat daw itanggalin na si Jenny sa ABS-CBN. Ako, wala nang pakityan. Kakaaya siguro na di binibigyan ng project ang mga bashers lang nagsasabi noon para sirain si Tita Cory Vidanes. Kaya minsan ayoko na magbasa ng mga post baka sa fake news ko kasi alam ang mga fake news. Meron pa akong nabasa na post na meron daw bagong BF si Paolo. Kaya hindi maamin ni Paolo ang totoong kalagayan nila ni Kim. Naku, masisira ulo ko sa mga na yan, mga nababasa ko na fake news. Kaya minsan ayaw ko nang magbasa ng mga yan. Masisira ulo ko sa mga pinopost ng mga yan na hindi malaman kung mga basher, mga yan. Kaya sa'yo na lang ako nag-aabang ng mga magandang mga balita tungkol sa Kim Pao. Kitay Kandara, ingat ka lagi. Pati na din sa Kim Pao. Love na love ko ang Kim Pao. God bless Kim Pao. Pati na din sa iyo, Gandara. Sasya ka na sa mga comment ko. Inaantok na ako. Love you, Gandara. God bless you, Gandara. Naku, walang naman. May mga konting typo errors po, madam. Pero caring naman nating intindihan. But anyway, thank you so much na napapaligaya ko pala kayo sa ating mga update. Ayan. Syempre, Kim Pao lang tayo and not to, ayoko ng dawitin, iba pang pangalan ng artista. Baka fake news lang yun nababasa ninyo. Ayoko rin kasi na manira ng iba. Alam niyo yun?
Kasi, tulad na sabi ko, nakakulong lang ako sa Kim Pao. In short, hindi ko alam buong istorya nila. So, bala sila dyan. Basta ako, Kim Pao forever. Huy! Anyway, ayan, dumako naman tayo dito sa ating sentro ng update ngayong gabing ito. Patungkol naman po ito sa ini-issue kina Kim and Paolo ngayon. Tungkol po ito doon sa iniwan ni Paolo si Kim and all. So, alam niyo naman, di ba, na ini-issue at dami tuloy nagagalit ngayon kay Paolo na kung saan lumabas din ang katotohanan and syempre ebidensya na hindi totoo na walang Kim Pao. Sabi kasi ng mga bashers is that hindi talaga sweet ang Kim Pao off cam. Pang on cam lang talaga daw ang Kim Pao. In short, promo lang. Kapag walang camera, hindi sweet. Tapos pag on ang camera, sweetan. Pero in real life, ay si Kim lang daw naghahabol kay Paolo. So, ito isang malaking sampal kasi ito yung ebidensya na talaga magkasama po even off-cam ang Kim Pao. Tingnan yung ebidensya na yan na si Kim Chu ay nasa likod po ni Pao. Mapapabili ako ng salon pass nang wala sa oras niyan. Thank you so much sa salon pass. Sa salon pass na talagang grabe. Isa kang lifesaver sa mga Kim Pao fans. So, ayun, makikita niyo yung damit, yung color ng damit siya, 'di ba? Yan yung suot ni Kimi. And yan yung OOTD nilang dalawa. So, off-cam, magkasama talaga. Baka nga si Kim pa nagre-ready ng mga dapat i-ready na kagamitan ni Paolo Avellino. Sadyang nung uwian lang talaga, ay may kanya-kanyang ruta ang Kim Pao kaya hindi sila magkasabay. Na nagawa naman talaga, na ginawa agad ng issue. So, eto yun, yan yung OOTD nilang dalawa dyan, di ba? So, off-cam, magkasama talaga sila. And baka nga, tulad na sabi ko, si Kim pa nag-aayos ng gamit ni Pao, ayan, baka siya pa yung nagde-direct dito kay Pao, or baka very wifey material, very Josawa ang peg ba? Wifey cutie ang peg. Talagang nung time lang nawian, tulad ng sabi ko, ay may kanya-kanyang ruta, kaya hindi magkasabay. So at least ngayon, napakalaki at gandang ebidensya. Very wifey material pa ang peg ni Kimi Chan. Anyway, kayo guys, ano niyo say patungkol dito? Pa-comment ka lang po dyan sa baba. Hanggang dito lang po muna ang aking update. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Kita-kits ulit sa susunod natin, chikas. Maraming salamat at ingat kayo palagi.